Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. I am a ranger. Only men with iron determination qualified to be one. I am trained like a panther, silent, swift, fearless. My mere presence freezes the enemy's blood. I am invincible to him until the last second of his life. I rule in the mountains. I stalk in the jungle. Day or darkness, calm or storm. Tireless in the hunt, fierce in the fight. I am a ranger. The guerrilla's worst nightmare come true. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Magandang umaga mga kamanggagawa. Welcome po sa isa na namang episode ng Dole sa AFP Radio. Ako pa rin po, Carla San Diego Malaban. Ako naman po si Team Laderas. Martes na naman, kaya sama-sama natin talakayin ang mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa pagkuha Leo sa ating Shout out po sa ating mga kamanggagawang listeners via the Armed Forces Radio channel, DWDD 1134 kHz. At na rin po sa mga nanonood at nakasubaybay sa ating mga live streams via the AFP Radio DWDD Facebook page and the Department of Labor and Employment official Facebook page. Kaya huwag niyo pong kalimutang i-like, comment at i-share ang ating episode para mas marami pang mga kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Yes, ayan. Magandang umaga po, no, mga kamanggagawa. Ayan. I hope nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Ngayon po ay Agosto na, Sir Team. Napakabilis ng panahon. Next 2 weeks later, September na. Christmas na sa Pilipinas. Oo. Christmas na sa Pilipinas. Ganyan tayo kabilis na. Ayan. So, ngayon nga pong Agosto, napakarami po ng mga pinagdiriwang nating selebrasyon. Nandiyan ang obserbasyon natin ng buwan ng wika. Kaya, marami sa atin ay talagang diyan natin ipinapakita ang pagmamahal natin sa ating sariling wika. Ayan, Filipino.
Nandiyan din ang Ninoy Aquino Day sa August 21 at ang National Heroes Day naman sa August 28. So, very important yung mga dates na yan para sa ating mga kamagagawa dahil Holiday! yes, and double pay. So, double pay para doon sa mga kamagagawa nating magre-render ng kanilang service o magtatrabaho on those particular days. At isa pa nga, no, sa pinagdiriwang natin, napakarami nating pinagdiriwang ngayong Agosto, ay para naman sa ating mga kamanggagawang ina, mga kababaihang ina. Yan ang tinatawag nating obserbasyon ng National Breastfeeding Month. Diba? Siyempre kasama ka doon. Oo, tama siya. Dahil breast milk is best for babies after 2 years old. Ang kaugnay nga ng National Breastfeeding Month, nais din natin pataasin yung kamalayan ng ating mga kamanggagawa, ating mga kawana o yung mga kababaihang manggagawa patungkol nga sa iba't ibang policies natin at programs na nakatuon sa kanila sa ilalim ng ating batas paggawa at ng labor code. Yes, at mamaya nga Sir Team, yun na tutunghayan natin yung isa sa naging episode natin tungkol dito sa ilang mga polisiya na nakatuon nga doon sa ating mga kababaihang manggagawa. At kasama dyan yung expanded maternity leave. Kaya sa ating mga kamanggagawang kababaihan na buntis o di kaya nagpaplanong magbuntis, ayan, tutok lang po kayo. Mamaya po yan sa ating Dole in Focus segment. Bago yan, Good news. Good news mula sa rehiyon ng Ilocos. Isang kwentong tagumpay ng GIP. Dahil ipinanganak sa isang pamilya na hindi nabiyayaan ng mga material na bagay, sa murang edad napagtanto ni Jessa Hamili ng Santol, La Union na sadyang mahirap ang buhay. Ang mga bagay na nais at pinapangarap ay hindi madaling nakukuha maliban kung pinagtatrabahuhan ito ng husto. Subalit, alam niya na ang tiyak na landas tungo sa tagumpay ay ang edukasyon. Ayon kay Jessa na nagtapos ng Bachelor of Science in Business Administration noong taong 2016, kasabihan man ito kung ituring ng iba, para sa kanya ang edukasyon ay tunay na susi ng tagumpay. Bilang sukli sa magandang edukasyong ibinigay ng kanyang mga magulang, sabik siyang naghanap ng trabaho nang magtapos siya sa kolehiyo. Anya, nais niyang siya naman ang magbalik sa kanyang mga magulang. Subalit, bilang isang bagong graduate, hindi naging madali ang paghahanap ng trabaho kay Jessa. Madalas, hinahanap ng mga kumpanyang kanyang inaplayan ay yung mga may karanasan na sa pagtatrabaho. Dahil dito, nagsilbing pagkakataon para kay Jessa ang Dole Government Internship Program o yung tinatawag nating GIP na tuluyang nagpabago sa kanyang buhay. Nag-apply siya bilang intern sa lokal na pamahalaan ng Santol sa La Union, kung saan siya ay tinalaga sa Permits and Licensing Office, at matapos lamang ang 5 buwan bilang GIP, na-absorb naman siya ng nasabing lokal na pamahalaan bilang job order employee. Sa pamamagitan ng mga karanasan at karunungang nakuha niya bilang isang intern sa lokal na pamahalaan ng Santol, nagkaroon siya ng pagpapahalaga sa serbisyo publiko. Kasunod ito, tinikap niyang maging karapat-dapat at kwalipikado sa isang regular na posisyon sa gobyerno, kaya kumuha siya ng pagsusulit sa Civil Service Commission. Naipasa niya ang pagsusulit taong 2018 at agad siyang nag-apply sa lokal na pamahalaan ng Santol, kung saan nakuha niya ang isang regular na posisyon bilang isang Administrative Aid 6 at itinalagang disbursing officer sa tanggapan ng Ingat Yaman. Lubos at walang katapusan ang pasasalamat ni Jessa sa lahat ng mga taong naniwala sa kanya, lalo't higit ang lokal na pamahalaan ng Santol na pinamumunuan ni Mayor Magno Wailan, gayon din sa Dole at sa makabuluhang programang GIP na nagbigay daan sa kanya na maging pinakamahusay na bersyon ng kanyang sarili.
Ang DOLE Government Internship Program ay nagbibigay ng 3 hanggang 6 na buwang internship opportunity para sa mga high school, technical vocational o college graduates na nais magpatuloy ng karera o maglingkod bilang kawani sa lokal man ng pamahalaan. Tayo ni Jessa sa mga kabataan, aim high and believe in themselves. Ayon pa sa kanya, mahalagang maniwala sa kakayahan bilang individual dahil walang maniniwala sa iyo maliban sa sarili mo. Napaka-inspiring naman ng kwento na yan ni Jessa. Ayan. Good news naman tayo mula sa Region 2. DOLE Region 2 sinuportohan ang proyektong freshwater aquaculture at trading ng mga mangingisda sa Gonzaga, Cagayan. Iginawad kamakailan ng Department of Labor and Employment Regional Office 2 sa pamamagitan ng kanilang Cagayan Field Office ang tulong pangkabuhayan na nagkakahalaga ng 400,000 piso sa lokal na pamahalaan ng Gonzaga sa lalawigan ng Cagayan. Ito ay sa ilalim ng DOLE Livelihood Integrated Program. Sa isang simpleng seremonya, personal na iniabot ni Attorney Nepomuceno Elianio II, DOLE Cagayan Assistant Regional Director, ang tseke ng nasabing halaga kina Gonzaga Mayor Marilyn Pentecostes at Vice Mayor Jessie Gaspar, na nasaksihan ng mga mangingisdang benepisyaryo ng Peso Manager na Julius Sistoza at ng ilan pang mga kawani ng DOLE Cagayan Field Office. Ang DOLE Integrated Livelihood Program ay isa sa mga flagship program ng DOLE na naglalayong palakasin at protektahan ang mga manggagawang Pilipino at kanilang mga pamilya. Layunin nitong tulungan ng mga individual pati na rin ang komunidad na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagnenegosyo sa loob ng komunidad na nagbibigay naman ng kita at lumilikha ng trabaho. Ayon kay DOLE Regional Office 2 ARD Lianyo, ang halagang ito ay pakikinabangan ng mga lokal na mangingisda sa bayan ng Gonzaga para sa kanilang proyekto sa fresh aquaculture at trading. Dagdag pa ni ARD Lianyo, nagsagawa ang kanilang tanggapan ng Basic Work Improvement Course na may basic accounting at simple bookkeeping para sa mga benepisyaryo upang mabigyan sila ng pangunahing kaalaman sa pakikipagsapalaran sa pagnenegosyo at upang matiyak rin ang tagumpay ng pagsasagawa ng kanilang mga gawaing pangkabuhayan. Ayan. At good news naman tayo mula sa Bicol Region. Ayan. DOLE Bicol, kinakitaan ng potensyal ang Catanduanes bilang tourist destination. 2 community-based tourism organizations itinaguyod. Sa makabuluhang hakbang na palakasin ng mga oportunidad sa ekonomiya at bigyang kapangyarihan ng mga lokal na komunidad, ginawaran kamakailan ng DOLE Catanduanes ang 2 community-based tourism organization para sa kanilang mga group livelihood undertaking sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program. Ang pagbibigay ng tseke sa mga lokal na pamahalaan ng Baras at Pandan sa Catanduanes bilang mga DOLE accredited co-partner ay naganap noong nakaraang linggo kung saan ang binurong Eco Tour Guides Association at Pandan Eco Tour Guides Association ang mga natukoy na beneficiary. Sa proyektong nagkakahalaga ng 464,774 pesos, plano ng binurong Eco Tour Guides Association na magtatag ng isang food house na mag-aalok ng mga lokal na kakanin at pampalamig na inumin, gayon din ng rental services para naman sa kagamitan tulad ng hiking gear at outdoor recreational essentials. Tatawagin itong Binurong Point Food House and Rentals. Sa pamamagitan ng proyektong ito, hangad ng Binurong Eco Tour Guides Association na mapahusay ang mga serbisyong maipagkakaloob sa mga turista, gayon din upang mapanatili ang pag-unlad at paglago ng ekonomiya sa loob ng komunidad nito. Sa kabilang banda, sa halagang 979,703.64 pesos, ang Pandan Eco Tour Guides Association naman ay nagbabalak na magtatag ng isang boat cruise service na naggagabay sa mga bisita at turista sa pamamagitan ng nakabibighaning mangrove ecosystem kung saan pahahalagahan din ng kapaligiran at ang lokal na biodiversity.
Tatawagin naman itong Pandan Mangrove Boat Cruise Project na siguradong makakapag-akit ng mga eco-tourist habang nag-aambag naman sa kaunlaran ng pang-ekonomiya sa komunidad ng Pandan. Sa pangunguna ni Dole Bicol Regional Director Maria Zenaida Angara Campita, naniniwala ang Dole Bicol na ang pamumuhunan sa mga ganitong community-based initiative ay maaaring magkaroon ng malawak na positibong epekto sa ekonomiya ng Catanduanes. Sa sandaling mapatupad ang mga proyekto, inaasahang lilikha ito ng maraming pagkakataon sa trabaho at tuloy-tuloy sa pag-usad ng kalakalan sa Catanduanes. Inaasahan din ng mga inisyatibong ito ay makakapag-ambag sa pangangalaga at pag-iingat ng kalikasan gayon din ng cultural heritage na gagawing higit na kaakit-akit at maunlad na destinasyon ng Catanduanes para sa mga turista sa loob at labas ng bansa. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating naging panayam kay Miss Polly Antoinette Grace Ong ng Labor Employment Officer 3 ng Dole Bureau of Working Conditions patungkol nga sa expanded maternity leave. Ayan, at bago po tayo magtapos, nais lang din po natin na isa ding connected to sa kababaihan. Dahil kahapon nga, kagabi ay nakatanggap tayo ng award. Ang Department of Labor and Employment ay nakatanggap ng Gantimpala Award. Ayan, ang Gantimpala, ito ay Gender and Development Transformation and Institutionalization through Mainstreaming of Programs, Agenda, Linkages, and Advocacies na ibinibigay ng Philippine Commission of Women. Philippine Commission on Women. Ayan. So, ang natanggap natin ay Gantimpala Silver for the Outstanding Gender Responsive Agency category, while ang ating GAD Focal Point System naman ay nakatanggap ng Gantimpala Alagad Bronze Award. Ayan. So, yan ay ang mga awards natin na ay tinanggap ng ating Undersecretary Benjo Santos MD Navides. So, sa lahat ng bumubuo ng ating GAD team, ayan. So, congratulations po sa inyo at syempre congratulations po sa ating kagawaran. Ayan. So, mamaya po, abangan nyo po ang ating panayam kay Miss Polly Antoinette Grace Ong tungkol sa expanded maternity leave. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras po natin, 11:21 a.m. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kami
Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Dole sa AFP Radio. Bilang pakikiisa sa taunang selebrasyon ng Buwan ng Kababaihan na ginaganap tuwing Marso ng bawat taon, tampok pa rin po natin sa ating episode ngayong umaga ang isang benepisyo na talaga namang kapaki-pakinabang sa ating mga kawanang manggagawa. Ito nga ang expanded maternity leave na maaaring ma-avail ng ating mga kawanang manggagawa, sila man ay nasa pribado o pampublikong sektor. Yan ang ating tatalakayin kasama si Labor and Employment Officer Polly Andrinette Grace Ong ng Bureau of Working Conditions. Happy Women's Month, Ma'am Polly, at welcome sa ating programa Dole sa AFP Radio. Ayan, Happy Women's Month. Yes, Ma'am Polly, ang pag-uusapan natin ngayon, no, talagang ito yung for sure na pinakamaraming nag-a-avail sa ating mga kababaihang manggagawa, ang expanded maternity leave. So unang katanungan, ano ba ang legal basis netong expanded maternity leave at pakibahagi na rin sa ating mga kamanggagawang nakikinig ngayon kung ano-ano ba yung mga pagbabago na nakapaloob dito sa EML, Ma'am Polly. Ayan, so thank you po Sir Tim. So maganda po na ininom po natin ang legal basis para hindi po ma-confuse ang ating mga tagapakinig kung ano na po ang umiiral na batas patungkol dito. So ang legal basis po ng ating kasalukuyang leave benefit para sa mga kababaihang nanganak o di kaya ay hindi po natuloy ang kanilang pagbubuntis ay ang Republic Act No. 11210 o ang Expanded Maternity Leave Law. So, ilan po sa mga pagbabago naman ng Expanded Maternity Leave Law ay ang pagpapalawak ng leave benefit na maaaring ma-avail ng isang babae. So, sa ilalim po nung Republic Act No. 11199 o ang SSS Act of 2018, in cases of normal delivery po kasi, ang leave benefit dati ay 60 days lamang. Pero kung cesarean naman po, 78 days. Pero ngayon po, under the Expanded Maternity Leave Law, regardless na po kung ito po ay normal delivery or cesarean, ito po ay 105 days na po. Opo. So, aside from that po, kung ang ating availee is a qualified solo parent, siya po ay maaari ring mag-avail ng karagdagang 15 days of maternity leave o kabuuan na 120 days. Pero sa sitwasyon naman po ng miscarriage o emergency termination of pregnancy, pareho lang po ito. So kung yung dati po natin 60 days pa rin po siya sa ating kasalukuyang batas naman po. So isa pa pong pinagkaiba doon po sa ating dating umiiral na batas patungkol po sa maternity leave ay yung monetary aspect naman po ng leave. Kasi dati po, ang natatanggap labang po ng ating mga female workers ay yung equivalent po ng kanilang daily cash allowance mula sa SSS. Ngayon po, dito po sa expanded maternity leave, ang kagandahan po nito ay full pay na po ang kanyang matatanggap. So, ano po ba itong full pay po na ito? Ito po ay dalawang aspeto. So, una po ay yung matatanggap po ng female worker mula sa SSS. Ito po yung tinatawag din nating SSS maternity benefit o yung daily cash allowance. At yung pangalawang aspeto naman po nito ay ang salary differential. Ito pong salary differential is the difference po nung supposedly matatanggap po na sahod ng empleyado dun sa durasyon ng kanyang maternity leave kung siya po ay talaga pong magtatrabaho as against po dun sa kanyang actual benefits naman na marireceive mula sa SSS. So, ilan lamang po yan dun sa mga pagbabago pong na-introduce sa ating kasalukuyang batas on maternity leave po. Ma'am Polly, ulitin ko lang po, no? Yes. Base sa aking pagkakaunawa, yung mga pagbabago dito sa EML, ang included po dyan is yung pagpapalawig ng araw. Yes. From 60 days kung normal delivery, magiging 105 days. Tapos yung 78 days before kung cesarean, still 105 days na ngayon sa expanded maternity leave. Tapos yung pangalawang aspeto naman is yung pagdating sa monetary.
Yung sa naunang batas, daily cash allowance lang yung natatanggap nila. Pero ngayon sa EML, full pay na nakapaloob doon sa SSS maternity leave benefit nila at yung salary differential. Yes, tama po Sir Tim. Okay po. Sige. Ngayon naman, Ma'am Polly, sino-sino naman po yung mga maaaring makapag-avail nitong expanded maternity leave? At maaari bang makinabang dito yung mga kawanan natin sa informal sector, lalo na yung mga voluntary na nagbabayad sa SSS, katulad na lamang ng mga kasamahan nating contract of service o JO na nasa tanggapan ng gobyerno? So in relation to that question naman po, sa ilalim po ng batas, ang mga babaeng manggagawa mula sa pampubliko at pribadong sektor, kasama dito yung ating mga female national athletes, ay maaari pong makapag-avail po ng maternity leave benefit under the EMLL. But aside po sa kanila, the good news po ay even ang ating mga kababaihan na kabilang po sa ating informal sector at voluntary contributors po ng SSS. Though we have to take note po na though sila po ay covered, hindi po automatic na sila ay qualified sa benefit. Bakit po? Kasi nakita ko na itsura ni Sir Tim. Dahil meron po tayong tinatawag na qualifying conditions. So una po, sila po dapat ay may at least 3 monthly contributions in the 12-month period immediately preceding the semester ng contingency o ang pagbubuntis po niya o miscarriage. At pangalawa naman po, kung siya po ay may employer, sila po ay dapat makapagbigay ng abiso sa kanyang employer ng kanyang kondisyon na siya po ay buntis at kung kailan po ang kanyang probable date ng panganak. So, gaya po ng nabanggit niyo yung mga contract of service po, tsaka po mga JO. So, kung sila po ay may agency, bilang sila po ay may employer, doon po sila sa kanilang agency magpa-file. Pero kung sila po ay contract of service na wala pong employer-employee relationship po talaga. So, ideally po, sila po dapat ay voluntary contributors po ng SSS upang ma-avail po nila yung benefit na ito. Mm-hmm. So, ang pagkakaunawa ko, Ma'am Polly, merong qualifying conditions before makapag-avail nitong expanded maternity leave. Yung una niyong nabanggit, kung tama yung pagkakarinig ko, kailangan may 3 monthly contributions. Dapat ba sunod-sunod ito? Ay, hindi po. Kasi gaya po ng sabi ko, medyo mahaba po yun eh. At least 3 monthly contributions in the 12-month period prior the semester of contingency. So, explain ko lang po briefly. Kasi kay SSS po, fix po kasi ang quartering po nila. So, lagi po siyang January to March, April to June, July to September, October to December. So, dapat po, halimbawa, kung ang contingency niya ay nag-fall po ng August, pasok na po siya sa third quarter, tama po ba? So, ang semester of contingency na po agad niya is from July to December. So, magbibilang po tayo 12 months before that semester. So, June backwards, dapat po meron po siyang at least 3 contributions dun po sa 12-month period po na yun. So, not necessarily po sunod-sunod. Okay. Sige, ma'am. Tapos, yung isa po, kailangan may abiso syempre sila dun sa kanilang mga employers. Ang ibig sabihin po ba nun, Ma'am Polly, ang mga employers nila ang nagpa-file nung kanilang maternity leave benefit? Yes, tama po. Dahil kung tayo po ay employed, si employer po kasi ay may obligation din po kay SSS na mag-file po ng tinatawag po natin MAT1 o maternity notification. So ito pa ay prerequisite bago po sila ay maaaring makapag-advance at makapag-reimburse po nung kanilang i-advance dun sa empleyado. So dapat po, prior po sa kanilang pagbubuntis, maisumiti po nila ito. Kasi mag-compute din po kasi kung magkano po yung kanyang magiging maternity benefit. Okay, Ma'am Polly. Susunod ko pong katanungan, for sure ito yung concern ng ilan sa ating mga kawanang manggagawa. Kinakailangan po bang kasal yung ating kababaihang manggagawa para makapag-avail netong expanded maternity leave? At syempre po, gift nga 'di ba sa Panginoon, gift to mula sa Panginoon. Ilang beses po ba maaaring makapag-avail ang ating kawanan nitong expanded maternity leave?
Ayan. So, gaya po nung dating batas na umiiral po sa maternity leave, hindi po naging kondisyon yung civil status po ng female worker. In fact po, explicitly po nakapaloob sa batas na regardless po ng civil status po ng female worker, siya po ay dapat na maging entitled kung qualified po sa maternity leave with full pay. Siyempre, provided na kanyang masatisfy yung mga qualifying conditions sa bilang ng hulog at yung notification sa kanyang employer. So, as to the frequency naman po ng pag-a-avail ng maternity leave, so kung meron po tayong only call and text, meron din po tayong only maternity leave. Dahil nakasulat din po sa batas po ngayon na ang maternity leave po shall be granted to female workers in every instance po ng kanyang pregnancy, miscarriage, or emergency termination of pregnancy, with emphasis na regardless of frequency. Kaya only. Yung matres na lang po siguro nung babae ang bibigay. Pero magandang balita yan sa ating mga kababaihang manggagawa. Yes, kasi baka yung iba, hindi sila aware na only pala tong maaari nilang ma-avail tong EML. Yes, kasi yung sa old na law kasi, maximum of 4. Pregnancy kasama doon yung actual delivery, yung live childbirth, tsaka miscarriage. Pero ngayon, only na talaga siya. Walang limit. Wala. Go lang ng go. Yes. Yung susunod naman nating katanungan, Ma'am Polly, ano-ano naman po yung mga requirements na dapat isubmit para makapag-avail nitong expanded maternity leave? At kasama din ba sa bilang po nung EML, yung weekends at holidays? Ayun. As to the requirements naman po na kailangan masubmit, syempre una po dyan yung ating application form at yung ma-accomplish po natin yung maternity notification form po ni SSS. Tapos po, as to the, ano po yung isang question, sorry? Kung kasama ba, Ma'am Polly, doon sa bilang ng expanded maternity leave, yung weekends at holidays? Yan. So, good question po yun. Madalas nga pong natatanong. Ang sagot po dyan ay oo. Bakit po oo? Let's go back to the reason bakit po tayo nag-grant ng maternity leave. It is to give po yung female worker ng ample transition time na bumalik po yung kanyang dating sigla at makapag-recover po dahil dun sa kanyang pagbubuntis. At the same time po, makapag-perform po ng kanyang duty bilang ina gaya po ng pagpapadede sa bagong sanggol. Kaya ang maternity leave po ay tuloy-tuloy. Bilang ang pagpapagaling at pagiging ina ay wala pong rest day. Tuloy-tuloy din po. Oo, so malinaw yan sa ating mga kamanggagawang nakikinig ngayon, no? Hindi lamang working days ang binibilang sa expanded maternity leave. Kasama po ang weekends at holidays. At syempre yung sa mga requirements, huwag niyong kakalimutan syempre na i-accomplish yung application at inyong maternity notice form, no, Ma'am Polly? Yes. Ngayon naman, Ma'am Polly, ano naman po yung mga kaparaanan sa pagbabayad at pagtatax ng etong EML at ito din bang benepisyo ay maaaring mailipat sa asawa o partner ng ating kababaihang manggagawa? Ayan, para po sa pagbabayad po ng monetary aspect po ng maternity benefit ng female worker, ito po ay ina-advance po ng employer. So ito po ay dapat po ma-advance ng employer within 30 days mula sa pagpa-file ng maternity leave application. At sa sitwasyon naman po na ang female worker opted to allocate a portion po ng kanyang leave benefit, ang tangi pong i-advance ng employer at yung babayaran lang din po ng SSS sa employer ay yung katumbas po ng unallocated leave. So sa madaling sabi, kung ang female worker po ay entitled sa 105 days na leave, at siya ay nag-allocate ng 7 araw sa ama ng bata, ang i-advance na lamang po sa kanya ay katumbas po ng 98 days. Dahil ito lang din po yung mare-reimburse ni employer sa SSS. So, yung natanong din po yung kung maaari bang mailipat sa asawa o partner ng female worker. Ang sagot po dito ay oo. So, kanina po meron po tayong only call and text. Ito naman po, pasalod. Bakit? Pero tagdan po natin ito pong allocation of leave only in cases of live childbirth.
So, si female worker po, may option siyang to allocate up to 7 days po ng kanyang leave. So, nasa discretion po niya kung ilang araw po, pero ito po ay hindi dapat hihigit sa 7 araw. Pero meron din pong order ng pag-allocate. Kasi ang priority po una sa ama ng bata or yung child's father. Pero in case po na pumanaw na po yung ama ng bata o di kaya physically and spiritually nawawala o ang presensya lang niya talaga ay mawawala or incapacitated, ito po ay maaaring i-allocate sa isang alternate caregiver. So sa konsepto po natin ng alternate caregiver sa ilalim po ng expanded maternity leave, dalawa po ito. Maaari pong ito po yung kasalukuyang kinakasama ng female worker. Yung pangalawa naman po ay kamag-anak po ng female worker within the fourth degree of consanguinity. Sino po ito? Maaring ito po yung magulang nung nagbuntis o yung kanyang kapatid. As to the tax aspect naman po nung benepisyo, sa pagkakaalam ko po kasi ang natatanggap po ng female worker mula sa SSS is non-taxable at meron pong separate pong issuance si BIR patungkol po dito. Okay. So malinaw dito sa EML, Ma'am Polly, na pwede siyang i-allocate doon sa asawa, partner o kinakasama ng ating kababaihang manggagawa. Amen. Okay. Sa inyo naman pong datos, Ma'am Polly, dyan sa Bureau of Working Conditions mula sa pagsasagawa ng mga inspeksyon, kumusta po ba ang compliance rate ng ating mga lugar paggawa patungkol dito sa pagpapatupad ng expanded maternity leave? Ayan, so I'm glad to share na based po dito po sa aming data, mula nang maging effective po itong expanded maternity leave law, mataas po ang ating compliance rate dito. In fact, for 2022 alone, ang ating compliance rate po ay 99.99%. Pero, yes po. So, ganun po siya kataas. So, maaari pong natataon lang po na ang nako-cover po ng inspection ay yung mga establishments na compliant. Pero kung meron po tayong alam na non-compliant, maaari din naman po nila itong i-report sa DOLE. Oo. Ma'am Polly, since meron pa namang 0.1 doon sa 99.99, kung sakali nga po yung nabanggit nyo po na mapatunayan yung paglabag ng employer sa hindi pagpapatupad ng EML, ano po ba yung maaaring kaharapin na parusa ng kanilang employer? Ayan. So, syempre, hindi nila gugustuhin maging non-compliant sa EMLL. Bakit? Dahil ang penalty po nito for failure or refusal to comply with the provisions po ng EMLL ay multa ng hindi bababa sa 20,000 at hindi hihigit sa 200,000. At bukod po dyan, meron din po itong pagkakakulong ng hindi bababa sa 6 na taon at 1 araw at hindi hihigit sa 12 taon. At there's more. Ito rin ay maaaring magresulta sa non-renewal of business permit. Yan po ang maaaring kaharapin po ng 0.01% na non-compliant noong 2022. Oo. Kaya dun sa mga employers natin na nakikinig ngayon, syempre, ibigay po natin yung nararapat na benepisyo sa ating mga kababaihang manggagawa. Or else, yung mga nabanggit po ni Ma'am Polly, maari po kayong kumaharap sa parusa. Merong monetary, 20,000, hindi bababa ng 20,000, pero hindi lalagpas ng 200,000. At meron din po yung pagkakakulong 6 years and 1 day, minimum yan, pero hindi naman po lalagpas ng 12 years. Pero ang payo pa rin po namin, syempre, ibigay po natin yung nararapat na benepisyo sa ating mga kawanang manggagawa. Ma'am Polly, doon naman po sa mga nais mag-report o may nais na mga itanong patungkol dito sa EML o sa mga iba pang benepisyo na nararapat sa kanila, paano at saan po sila maaaring sumangguni? Ayan. So, dalawa po yan. So, kung ating katanungan po o nais pong i-report ay patungkol po sa kanilang SSS maternity benefit, ito po ay maaari nilang idulog sa SSS. So, ang kanilang contact information po ay matatagpuan sa www.sss.dole.gov
www.sss.gov.ph. Ayan, nadagdagan agad ng dole. While kapag ang katanungan naman po nila ay patungkol po sa payment ng salary differential po, maaari po nila itong itawag sa ating 24/7 hotline sa numerong 1349 o makipag-ugnayan po sa dole office na nakakasakop sa kanilang lugar ng paggawa o workplace. Pero kung ang nais naman po nila i-report ang kanilang employer, maaari po nilang ipagbigay ang impormasyon na ito sa dole office na nakakasakop sa kanilang kumpanya. At dagdag po dito, kung gusto naman po nila ng assistance para po ma-facilitate yung claim nila sa kanilang employer, maaari po silang mag-submit ng online request form sa sena.dole.gov.ph. So para po sa ating mga tagapakinig, ang contact information po ng DOLE ay makikita po sa ating website na www.dole.gov.ph. Yeah. Okay. Ma'am Polly, binibigay na namin sa inyo yung pagkakataon na magbigay ng mensahe sa ating mga kababaihang manggagawa, lalo na sineselebrate na natin ang National Women's Month. Go ahead, Ma'am Polly. Ayan. So tama po, Sir Tim. Talaga pong natin. Bilang ang tema po ng National Women's Month celebration para sa taong ito ay We for Gender Equality and Inclusive Society. In fact, nagpalabas po ang DOLE ng Labor Advisory last week lamang na may pamagat po na Gender Equality in the Workplace. So para po sa selebrasyon ngayong taon, hindi na po ito about sino ang mas higit, kundi equality na po ito among sexes. At gaya nga po ng sabi ni Gloria Steinem, a feminist is anyone who recognizes the equality and full humanity of all women and men. So, ayan, thank you po at salamat po sa pakikinig. Salamat sa napaka-fruitful na discussion, Ma'am Polly, at maraming salamat sa pagpapaunlak ng inyong oras dito sa ating programa. At narinig po ninyo mga kamanggagawa, ang tinig ni Ma'am Polly Andronette Grace Ong, Labor and Employment Officer ng Bureau of Working Conditions. Muli, para po sa ating mga kamanggagawa na may nais isangguni sa BWC, maaari nyo pong bisitahin ang kanilang official website sa www.bwc.dole.gov.ph. Nariyan po ang kanilang contact details. Para naman po sa iba pang mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang DOLE Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. At maaari din kayong tumawag sa aming DOLE mobile hotline number 0961-595-8439, Lunes yan hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din kayong mag-send ng email sa hotline1349@dole.gov.ph o mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin mga kamanggagawa ang aming Facebook page at mag-subscribe sa aming YouTube page para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan mga kamanggagawa. Sa ngalan ng aking mga kasamahan sa DOLE Information and Publication Service, sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, ako pong muli si Tim Laderas. Tumutok po kayong muli sa susunod na Martes, dito lamang sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at DOLE official Facebook page para sa iba pang mga programa at serbisyong hatid ng DOLE para sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio.